Naging makapigil hininga ang huling laban sa pagitan ng UST Growling Tigers at DLSU Green Archers sa basketball finals ng UAAP Season 76 kahapon. Pero nanaig ang Archers sa huli at nakamit ang kampyonato na huli nilang napanalunan noong 2007. Ang balita atin ni Mark Zambrano. Hindi natinag ng malakas sa ulan ng mga fans ng UAAP mula sa pilang umabot ng 2 kanto sa palibot ng MOA Arena bago magsimula ang Game 3 ng UAAP Finals sa pagitan ng De La Salle Green Archers at UST Growling Tigers. Nang ganap na magsimula ang laro, may mga nagbabaka sakali pa ring makapasok mula sa labas ng arena. Tila ayaw naman magmintis ang dalawang koponan sa first quarter na nagtapos sa dikit na score na 18-16 para sa UST. Sa second quarter, namayani ang koponan ng UST sa offensive rebounds. Dagdag pa sa sakit ng ulo para sa Lasal ang sunod-sunod na 3-point shots ni Jeric Teng. Sa halftime, lamang ang UST 32-24. Pero sa third quarter, nagbusto ng 22-6 run ang De La Salle sa tulong ni Almon Vosotros at Jeron Teng at naglaho ang 15-point lead ng UST. Nagtapos ang third quarter sa score na 48-47 para sa UST. Sa higpit ng laban sa fourth quarter, tinamaan ng cramp si Jeron Teng pero agad naman siyang nakabalik sa laro. Pigil hininga ang huling segundo ng laro hanggang sa 38-second mark, tabla sa 65 ang score. Nagtapos ang regulation sa score na 65-all. Sa overtime period, namayani ang Green Archers at natapos ang laban sa score na 71-69. Grabe! Magaling! Ang GMA News anchor naman na si Arnold Clavio na isang Tomasino, pinuri ang tapang ng koponan ng UST. Very nice game, both teams. Napasaya maraming tao. Pero syempre, malungkot dahil hindi na ibalik sa Espanya nga yung corona. Pero pinakita naman ng UST na sa huling segundo, lumaban. So, ganun talaga, may nananalo, may natatalo. So congratulations sa Lasal. Itinanghal na finals MVP si Jeron Teng na nagtala ng 25 points, 8 rebounds at 6 assists. Si Coach Juno Soler ng Lasal ang naging susunod na rookie coach na naging champion matapos itong magawa ni UST head coach Pido Harencio noong 2006. Mark Zambrano, GMA News.